Akala ng iba kaya binebenta ni Warren Buffett ang Apple ay para iwasan ang 21% capital gains tax, pero hindi ito tugma sa ugali niya. Palagi siyang pangmatagalang mamumuhunan at hindi nagbebenta dahil sa takot. May iba pa siyang dahilan. Nag-iipon siya at malaki ang nilalagay niya sa short-term US Treasury bills na bihira sa portfolio niya. Karaniwang lumalabas ang ganitong galaw kapag may paparating na problema sa ekonomiya bago pa ito mapansin ng marami. Kapag hindi na humahawak si Buffett, hindi siya tumutugon sa balita, kundi sa susunod na mangyayari. Sa pagtatapos ng unang quarter ng 2026 hawak ng Berkshire Hathaway ni Warren Buffett ang record na dami ng pera. Umabot ang halagang iyon sa 377.4 na bilyong dolyar. Hindi ito stocks, hindi negosyo, puro pera lang at government paper. Walang ibang ginagawa kundi maghintay. Para maintindihan ang laki nito, mas malaki pa ito kaysa sa taunang produksyon ng mga bansa tulad ng Finland, Portugal o Chile. Sa sarili nito, pumapantay ito sa halaga ng maraming pinakamalalaking kumpanya sa mundo. At hindi ito biglang lumitaw. Sa pagitan ng 2023 at 2024, nagbenta ang Berkshire ng netong 172.9 na bilyon sa stocks na humigit kumulang 134 na bilyong dolyar ang naibenta noong 2024 lang. Ito ang pinakamalaking bantahan sa kasaysayan ng kumpanya, habang ang mga merkado ay umaabot sa pinakamataas na antas kabaliktaran ng ginagawa ni Buffett. Nabebenta siya kada quarter at hindi siya tumigil sa pagbebenta. Sa unang quarter ng 2026, nagbenta pa ang kumpanya ng panibagong netong 8.1 bilyong dolyar. Pagkatapos ng bear market noong 2022, hindi dapat katakutan ang susunod na 2 taon dahil ang 2023 at 2024 ay ilan sa pinakamalalakas na taon para sa US stock sa mga dekada. Umakyat ang merkado, bumawi ang mga portfolio at marami ang nagsisisi na hindi sumali. Samantalang si Buffett ay nagpalaki ng kanyang reserba at mahigit dumoble ang reserbang pera niya. Dapat napansin ito ng iba. Tinatawag ng mga palabas sa TV sa negosyo ito bilang matalinong pagpaplano ng buwis. Isang taong maagap magbawas ng buwis bago tumaas ang rate. Ngunit salungat ito sa sariling kasaysayan ni Buffett. Noong 1986 tumaas ang corporate tax rate mula 28% hanggang 34%. Malaking bentahan sana ang nangyari kung buwis lang ang basehan ng kanyang desisyon. Sa halip, pinanatili niya ang kanyang mga pangunahing hawak. Sa loob ng 60 taon, nagpayaman siya sa pamamagitan ng pagiging matyaga. Hindi kailanman naging dahilan ang mga patakaran sa buwis para bitawan niya ang isang stock na pinaniniwalaan niya. Sinabi ni Buffett na ang paborito niyang holding period ay habambuhay. Ang pinakamagandang panahon para magbenta ng isang mahusay na negosyo ay halos hindi kailanman. Ang Coca-Cola ang patunay nito. Ilang dekada niya itong hinawakan, tiniis ang taas-baba ng merkado at hindi kailanman ibinenta kahit para iwasan ang buwis. Maniniwala ba tayong ibinenta niya ang Apple stock para makatipid lang sa buwis? Hindi simpleng pagbabawas lang ang ginawa ni Buffett sa portfolio niya. Binawasan niya ang Apple shares niya mula kalahati ng stock holdings ng Berkshire hanggang mga 1/5. Pagkatapos may mas nakakagulat pa siyang ginawa. Noong Enero 1, 2026, bumaba siya bilang boss ng Berkshire Hathaway at ibinigay ang pamamahala kay Greg Abel pero nanatili siyang chairman. Mahalaga ang timing nito. Malaki na ang cash reserve at natapos na ang mga pangunahing bentahan bago ang paglipat ng pamumuno. Pag-upo ni Abel bilang chief, nagpatuloy lang siya sa pagbebenta. Walang pagbabago. Ano ang nakikita ni Buffett sa hinaharap na di natin nakikita? 2 beses lang halos tuluyang umatras si Buffett mula sa mga stock. Isa rito ay noong 1969 at 69. Mainit noon ang merkado, pinapaandar ng tinatawag na Nifty 50. Mga kumpanyang tulad ng Polaroid, Xerox at Avon na itinuturing na panalong investment ng mga mamumuhunan. Tinignan ni Buffett ang sitwasyon at napagpasyahan na wala ng magandang bilhin, kaya isinara niya ang investment partnership at ibinalik ang pera sa mga mamumuhunan. Umalis siya at napatunay ang tama ang naging desisyon niya. Noong 1973, sumabog na ang bulang yon at isang malupit na bear market ang nagbura sa mga naipong kita sa loob ng maraming taon. Nalugmok ang malalaking pangalan. Bumagsak ang Polaroid ng humigit kumulang 71% mula sa pinakamataas nito. Bumagsak ang Avon ng humigit kumulang 86% at halos 71% naman ang ibinaba ng Xerox. Hindi ito mga mababang kalidad na kumpanya. Sila ang pinakakilalang pangalan noon. Pero ang mahusay na kumpanya ay hindi katumbas ng isang mahusay na stock. Naunawaan na ito ni Buffett bago ang iba. Pagkalipas ng 30 taon, inulit niya ito sa mas banayad na paraan noong 1900 at 1999 kasagsagan ng dot-com mania. Ang mga kumpanyang walang kita ay binibigyan ng halaga ng bilyon-bilyon. Ang Pets.com ay naging kilalang pangalan hindi dahil sa kanilang business model, kundi dahil sa kanilang mga patalastas.
Habang nagbiriwang ang merkado, tumutol si Buffett at nagbabala na hindi magtatagal ang spekulatibong kita. Hindi siya nadala ng kasikatan. Naniniwala siyang mataas ang presyo ng merkado kaya mabagal ang kita sa mga susunod na taon. Pagkalipas ng ilang buwan, bumagsak ang Nasdaq at nabura halos 75% ng halaga nito. Ang Pets.com ay tuluyang naging zero ang halaga nito. Bumagsak ng 50% ang Microsoft stock sa loob ng isang taon at 17 taon bago nakabawi. Mas malala ang sinapit ng Intel. Hindi swerte ang naguugnay sa dalawang sandaling iyon. Noong 1969 umatras siya dahil wala siyang nakitang karapat dapat bilhin sa tamang presyo. Hindi niya hinulaan ang pagbagsak. Napansin niya ang diferensya ng tunay na halaga ng negosyo at presyo na binabayad ng tao. Hindi niya hinuhulaan ng krisis. Tinitingnan lang niya ang agwat sa presyo at halaga at umatras lang kapag lumalawak ito. 2 beses siyang umatras. Isang bagay na bihira niyang gawin. Ngayon, isama mo riyan ang unang bahagi ng 2026. Ang kabuuang halaga ng stock market ng US kumpara sa totoong ekonomiya ay muling nasa mataas na antas. Sa ilang sukatan, tumutugma ito sa mga naunang pinakamataas na antas. Sa iba naman, nalalampasan pa nito ang mga iyon. Tinawag pa ito ni Buffett na Buffett Indicator na ikinukumpara ang halaga ng stock sa laki ng ekonomiya. Sabi niya, kapag ang danger line ay halos 200%, parang naglalaro ka ng apoy. Inabot ito noong 1900 at 1999 bago bumagsak at sa early 2026 bumalik ulit doon. Ngayon, iilang higanteng tech na tinatawag na Magnificent Seven, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta at Tesla ang namamayani sa merkado. Minsan, ang 7 pangalan na iyon ay halos 1/4 na ng buong SP 500. Ang ganung antas ng konsentrasyon ay nangangahulugan na isang maliit na grupo ng mga staff ang gumagawa ng malaking bahagi ng trabaho sa merkado. Mayroong katulad na pattern nung 1900 at 69 sa panahon ng Nifty 50. Ayon kay Buffett, hindi ito paghuhula kundi pagkilala. Kapag bumalik ang parehong estruktura, madalas hindi ito basta nangyayari. Sa loob ng maraming taon, Apple ang paboritong hawak ni Buffett na halos hindi niya ginagalaw, ang nag-iisang tech na negosyo na sinabi niyang tunay niyang naintindihan, pero pagkatapos, binawasan niya ito ng husto. Mula 2022 hanggang 2024, tumaas ang benta ng Apple ng halos 1.5% kada taon. Matagumpay sila pero mabagal ang paglago habang tuloy-tuloy din ang pagtaas ng presyo ng kanilang stocks. Sa 2024, nagbabayad ang mga namumuhunan ng mahigit 30 beses ng taunang kita ng kumpanya para lang maging may-ari malayo sa totoong takbo ng negosyo. Muling bumilis ang paglago ng Apple dahil sa bagong iPhone cycles na nagtaas ng benta noong 2025 at 2026. Pero mahalaga ang timing. Pagbalik ng paglago, sobrang taas na ng presyo kumpara rito. Yan ang hinahanap ni Buffett. Alam niya ang susunod na mangyayari higit pa sa iba. Kahit maganda ang negosyo at taon-taong lumalaki ang kita nito, pwedeng gumagsak ang stock. Bakit? Dahil ang presyo ay umaasa sa hinaharap na hindi naman dumarating. Hindi siya nagbebenta dahil masama ang negosyo ng Apple, kundi dahil magkaiba ang sinasabi ng stock at negosyo. Sa isang punto, kinailangan ni Buffett na magdesisyon kung alin ang paniniwalaan niya. Pero hindi lang Apple ang ganito. Ang pinakamalalaking tech na kumpanya ay nag-invest ng mahigit $200 bilyong sa AI equipment noong 2024. Pinangunahan ng Microsoft, Google, Amazon at Meta ang laban, nagtayo ng data center at bumibili ng maraming Nvidia chips. Bihira ang ganitong labanan sa paggastos. At ang totoong kita mula sa AI na produkto, ayon sa pagsusuri ng Goldman Sachs, napakanipis nito. Si OpenAI ang muka ng AI boom. Tinuturing ito ng mundo bilang isang makinang pera, pero ang sarili nitong mga numero ay nagsasabi ng mas madilim na kwento. Kumikita ito ng bilyon-bilyon sa benta, pero mas malaki pa ang nalulugi kaysa sa kinikita. Sa bawat dolyar na kita, gumagastos ito ng $1 at 25 sentimo. Umiikot lang ang pera sa mga higanteng yon. Naglalagak ang Nvidia ng bilyon-bilyon sa OpenAI. Ginadastos ng OpenAI ang pera sa pagbili ng Nvidia chips. Nagbibigay din ng Microsoft ng bilyon-bilyon sa OpenAI, pero bahagi nito ay credit para sa sarili nitong cloud service. Umalis ang pera sa isang bulsa, agad ding bumalik sa kabila. Hindi nila kailangan ng panlabas na customer para kumita. Paikot-ikot lang ang pera sa mga higante. Parang matagumpay na ekosistema ng negosyo. Sa halip, saradong siklo lang ito ng mga korporasyong nagbabayaran. Noong huling bahagi ng dekada 90, naglatag ang dot-com boom ng maraming fiber optic cable sa bansa. Inasahan ng mga kumpanya na biglang tataas ang demand sa internet, pero hindi ito agad nangyari. Maraming cable ang di nagamit ng matagal at nalugi ang mga naglatag nito.
Sinabi rin ni Charlie Munger, kasosyo ni Buffett, ang halos parehong bagay ukol sa pagkahumaling sa AI bago siya namatay. Sa kanyang mga huling panayam, binatikos niya ang hype. Tinawag niya itong kabaliwan at inihalin tulad sa mga mapanganib na taya sa kripto. Dinugol niya ang kanyang mga huling araw sa pagbibibay-babala sa sinumang makikinig. Ang mundo ng teknolohiya ay muling naglalatag ng mga kable na hindi ginagamit pero mas mabilis ngayon. Kaya ano ang magpapahinto dito sa pagkakataong ito? Hindi kailanman sa stock market nakita ang mga babala. May mga babala sa job market at halos tugma dito ang pagbebenta ni Buffett. Si Claudia Somm, dating Federal Reserve economist, ang lumika ng isa sa pinakasimpleng sistema ng babala sa resesyon. Isa lang ang tinitingnan nito, ang kawalan ng trabaho. Hinahanap nito ang natatanging pagbabago sa antas ng kawalan ng trabaho na laging lumalabas kapag humihina ang ekonomiya. Simple ang panuntunan. Sinusubaybayan nito ang karaniwang antas ng kawalan ng trabaho sa loob ng 3 buwan at kinukumpara sa pinakamababang antas ng nakaraang taon. Kapag ang average ay tumaas ng kalahating puntos mula sa pinakamababa, karaniwang nagsisimula na ang resesyon. Sa 11 resesyon mula noong 1950 tumunog ang alarmang ito sa bawat pagkakataon. Noong Agosto 2024 muling lumampas ang babala sa linya, umabot sa 0.53 puntos ang taas mula sa pinakamababa. Hindi sabay naganap ang pinakamalaking bentahan ni Buffett ng Apple at Bank of America. Binawasan niya ng halos 50% ang bahagi niya sa Apple mula Abril hanggang Hunyo 2024 sumunod. Ang pagbebenta ng Bank of America mula Hulyo hanggang Setyembre nang lumampas ang pulang linya. Sa sandaling yon, umalis na ang pinakamaingat na mamumuhunan. Muling narinig ang parehong babala sa trabaho noong 2016 na buwan matapos ang pagbagsak ng .com noong 2000. Tumunog ulit ito ilang buwan matapos magsimula ang pagbagsak noong 2008 at muli pagkatapos ng pagkabigla noong 2020. Sa bawat pagkakataon na tumunog ito, bago pa man makahabol ang opisyal na mga numero, maaaring manatiling hiwalay sa realidad ang presyo ng mga stock sa loob ng maraming taon. Tumaas ito dahil sa optimismo, momentum at paniniwala sa mas magandang bukas. Ibang usapan sa pagkuha ng empleyado. Kapag nagbawas ng trabaho ang mga totoong kumpanya, may problema na sa ilalim. Nangyari ang Somm Rule noong 2024, ngunit hindi tuluyang dumating ang inaasahang resesyon. Nagbaba ng interest rates ang Federal Reserve, naging matatag ang pagkuha ng empleyado at napalapit ang ekonomiya sa soft landing. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026, bumalik na sa normal ang indicator. Nagbabala rin si Somm na wag ituring ito ang mahiwagang bola na nakakakita ng hinaharap. Sabi niya, iba na ang job market matapos ang pandemya kaya posibleng hindi ito sumunod sa dating mga pattern. Kung panandaliang pustahan lang sa resesyon ito, sana bumalik na siya at amining napaaga tapos muling gumili sa merkadong nagpatunay na mali siya. Pero kabaliktaran ang ginawa niya. Lumobo sa pinakamataas ang cash pile ng Berkshire Hathaway kahit tapos na raw ang panganib. Malaki ang ibig sabihin nito at kumilos ang merkado na parang ligtas na. Kumikilos si Buffett na parang hindi pa dumarating ang panganib. Tila may sagradong ugnayan siya sa Bank of America na noong 2011 ay dumaranas ng matinding pagkalugi. Dumating si Buffett na may $5 bilyong na tulong at isang pampublikong pagpapakita ng tiwala. Ang hakbang na yon ang nagpatatag sa buong bangko. Siya ang naging tagapagligtas nito. Nagsimula siyang magbenta ng bahagi noong Hulyo 2024 at tuloy-tuloy itong binawasan hanggang 2026. Nakatago sa mga dokumento ng bangko ang asset na held to maturity bonds. Binili ng bangko ang mga iyon noong halos zero ang interest rates, planong hawakan ng matagal. Nang tumaas ang rates, bumaba ang halaga ng lumang bonds na mababa ang interest kaya malaki ang pinsala. Noong 2023, ang Bank of America ay may mahigit $100 bilyong na pagkaluging nasa papel. Umabot sa higit 130 bilyon ang pinakamataas na punto. Para itong bumili ka ng bahay sa pinakamahal na presyo, nakakuha ng murang mortgage, tapos biglang tumaas ang interest rates at bumagsak ang merkado ng pabahay. Biglang mas mababa na ang halaga ng bahay mo kaysa sa binayad mo. Hindi mo ito mabenta. Kung ibebenta mo, tiyak na malulugi ka ng malaki at mawawala lahat ng puhunan mo. Kaya sinusubukan mong maghintay na lang. Hawak mo ang bagay na pababa ang halaga, umaasa kang babalik ang merkado. Ito ang held to maturity trap. Ang $100 bilyong na itim na butas ay 7 beses mas malaki kaysa pagkalugi ng Silicon Valley Bank noong 2023 na bumagsak sa loob ng ilang araw. Nang mapagtanto ng mga depositor ang panganib, hindi nawala ang pressure sa Bank of America. Nanatili ito. Hindi lang ito nakakaapekto sa isang bangko. Isa itong banta sa buong sistema.
Karamihan sa malalaking nagpapautang sa Amerika tulad ng JP Morgan at mga regional na bangko ay bumili ng mababang interes na bonds noong mura pa ang pera. Ngayon, lahat sila may tinatagong pagkalugi. Hindi naman nakamamatay ito. Pwedeng maghintay ang bangko na mag-mature ang bonds at makuha ang buong halaga. Ang problema, hindi kontrolado ng mga bangko kung kailan hihingin ng mga depositor ang kanilang pera pabalik. At kapag nagsimulang dumami ang withdrawals, hindi na pwedeng maghintay. Kailangang ibenta ang bonds at naging totoo na ang pagkalugi dahil nang nangyari sa Silicon Valley Bank na mabilis lang nangyari ang debt spiral sa loob ng ilang araw. Mas kilala ni Buffett ang mga bangko kaysa karamihan. Miligtas niya ang Bank of America gamit ang sariling pera, nakita ang dadating at umalis. 2 taon nang binabantayan ng lahat ang inverted yield curve kung saan mas mataas ang kita ng short-term bonds kaysa long-term, pattern na karaniwang nauuna sa bawat modernong resesyon. Madalas babala lang ang inversion. Ang totoong problema ay lumalabas kapag bumalik sa dati ang curve at nahahabon ng ekonomiya ang babala ng bond market. Isipin mo itong parang earthquake warning system. Ang inversion ng unang pagyanig, mababa at mahabang ugong na senyales ng presyon. Naghanda ang lahat habang may ugong, pero ang totoong pinsala na nagpapaguho ng gusali ay nangyayari kapag huminto na ang pagyanig at biglang tumatag ang lupa. Ang pagtatag na yan ang pagbalik mula sa inversion. Noong huling bahagi ng 2024 pumasok na sa yugtong iyon, ang kurba ng US unti-unting bumalik sa normal hanggang 2025 at papasok ng 2026. Nagsimulang bumalik sa dati ang record na inversion noong 2022 at 2023. Iyan din ang pattern na nakita bago ang resesyon noong 2000 at 2008. Hindi delikado ang hindi inverted na kurba mismo. Delikado ito dahil sa karaniwang sanhi nito. Nagiging normal ang kurba kapag binabaan ng Federal Reserve ang interest rates at hindi nila ginagamit ang emergency brake kapag malinaw ang daan. Ang pagbalik ng kurba sa normal ay hindi sanhi ng bagyo. Ipinapakita nitong ang may pinakamaraming datos ay naniniwalang seryoso ang sitwasyon at napapansin ang mga bitak habang nangyayari. Nang tumigil ang alarma, naisip nilang malapit nang gumalaw ang lupa. Ang mga mamumuhunan ay nanood lang habang bumabalik sa normal ang kurba at nakaramdam ng ginhawa. Magandang balita ito para sa kanila. Tingnan ang takbo ng panahon, malinaw ang larawan. Noong 2024 lumitaw ang babala sa trabaho at nangyari rin ang pinakamalaking pagbebenta ni Buffett. Unti-unting bumabalik sa normal ang yield curve. May lugi pa rin ang mga bangko sa biglaang pagtaas ng interest rate habang lumalaki ang cash ng Berkshire kada quarter. Pwedeng balewalain ng alinman doon kung mag-isa lang, pero kapag pinagsama, malinaw kung bakit hindi kumikilo si Buffett na parang tapos na ang panganib. Nagbebenta siya. Patuloy siyang nag-iipon ng cash kahit tumataas ang merkado. Mahalaga ito dahil hindi naman kilala si Buffett sa pagula ng bagsak ng merkado. Sikat siya sa ayaw magbayad ngayon ng presyong para na sa bukas. At pagsapit ng unang bahagi ng 2026, hawak na niya ang halos $400 bilyong naghihintay ng isang bagay na pinaniniwalaan niyang sulit hintayin. Ngayon, papalapit na tayo sa huling yugto ni Buffett. Noong huling bahagi ng 2024, humigit kumulang $288 bilyon ng treasury bills ng Berkshire, mas mataas pa kaysa sa panandaliang utang ng gobyerno na hawak ng Federal Reserve noon. Sa unang kwarto ng 2026, lalapit na sa $400 bilyong ang cash ng Berkshire. Buong karera ni Buffett ay paulit-ulit niyang sinasabi sa mga namumuhunan na ang cash ay isang napakasamang long-term asset. Kaya bakit bigla siyang nag-iipon ng mas maraming cash kaysa dati? Ang sagot ay hindi kailanman itinuring ni Buffett ang cash bilang isang investment. Para sa kanya, ito ang buying power. Kapag mahal ang asset, parang tengga lang ang cash. Kapag mura ang asset, tumataas ang halaga ng cash. Ginamit na niya ang estratehiyang ito dati. Noong 2008, isa si Buffett sa kakaunti na kayang magbigay ng liquidity habang ang iba sa financial system ay hirap dito. Nagbigay siya ng $5 bilyon sa Goldman Sachs sa napakagandang kondisyon na tinuturo pa sa business school. Gumawa rin siya ng ganitong kasunduan sa General Electric. May pera at tapang siyang gamitin ito. Hindi niya nahulaan ang pagbagsak noong 2008. Handa lang siya. Ngayon, mas malaki na ang naipon niyang pera. Noong 2008, 10 bilyon ang ginagalaw niya. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026, umabot na sa humigit kumulang $400 bilyon ang naipon niya at sinadya niyang ipunin ito sa tuktok mismo ng isang napakalakas na bull market. Hindi siya nag-ipa doon sa gitna ng krisis. Nagtabi siya ng pera habang ang iba'y gumagasta. Pagkatapos, iniabot niya kay Greg Abel ang kargadong sandata at utos na maghintay. Ang pagbibigay mismo ay bahagi ng mensahe. Ang tunay na naniniwalang magpapatuloy ang magagandang panahon ay hindi bumababa sa pwesto at hindi niya ginugugol ang huli niyang yugto bilang boss sa pagbebenta ng lahat para maging cash. Sa halip, siya ay nag-i-invest.
Gusto ni Buffett na siguraduhin na matibay at protektado ang Berkshire Hathaway para manatili itong matatag kahit sino ang mamuno sa mahirap na panahon. Iyan ang malamig at walang awang talino niya. Sa tingin ng iba, hindi lang siya sumasali sa kasiyahan, pero ang talagang binuo niya ay mas simple at mas nakakatakot. Itinayo niya ito kada kwatar habang ang iba ay nakakasiyahan. Nayon, naghihintay na lang si Buffett na huminto ang tugtugan. Ano ang kakaibang ginagawa ni Warren Buffett kaya siya naging matagumpay? Alamin sa ganito kumita ng $85 bilyong si Warren Buffett o i-click ito.